Inihayag ng National Bureau of Investigation na kumikilos na ang proseso para sa posibleng paglalabas ng Interpol Red Notice laban kay dating Ako Bicol Congressman Zaldico. Samantala, matagumpay ang pagpapatupad ng search warrant ng NBI sa kanyang mga condo unit sa Taguig City na nagresulta sa pagkakakuha ng mga dokumento at iba pang ebidensya na makatutulong umano sa kanilang investigasyon. Si Cherry Light magbabalita. Kinumpirma ni NBI spokesperson Attorney Palmer Malyari na Nobyembre 23 pa isinumiti sa Philippine Center for Transnational Crimes ang request para mailagay si Zaldico sa Interpol Notice List. Patuloy anya itong sinusuri ng Interpol Notices Diffusion Task Force na tinitingnan ang porma at substansya ng aplikasyon. Well, we've been doing constant monitoring, and the last time we checked this morning, nalaman namin it's still being evaluated by the Interpol's Notices Diffusion Task Force. The request is being evaluated in terms of its form and substance. Ayon pa kay Malyari, may mga aplikasyon daw na mabilis maaprubahan, ngunit mayroong ding tumatagal. Depende sa lawak ng dokumento at detalye. Kapag tuluyang inaprubahan, ipapaalam ng Interpol sa lahat ng member countries ang arrest warrant na inilabas ng lokal na korte laban kay Ko. Bagamat hindi pa maaaring ipatupad ang lokal na warrant sa labas ng jurisdiction nito, sinabi ni Malyari na kanselado na ang pasaporte ni Ko, kaya maituturing na siyang undocumented alien at maaaring arestuhin sa alinmang bansa dahil sa paglabag sa kanilang immigration laws. Samantala, Huwebes ng gabi hanggang madaling araw ng Biyernes, nagpatupad ng search warrant ang NBI sa mga condo unit ni Ko sa Taguig. Otorisado ang operasyon na kumuha ng posibleng ebidensya gaya ng mga dokumento, vaults at pera. Ayon kay Malyari, successful ang operasyon at marami silang nakuhang dokumentong may direktang kaugnayan sa kanilang investigasyon. Na-recover rin nila ang tinatayang 10,000 pesos cash, ngunit minimum lamang kumpara sa bigat ng mga natagpuang papeles. 3 vault ang natuklasan sa lugar na naglalaman ng iba't ibang dokumento. May mga pangalan ding silang nakita sa mga papeles, ngunit tumanggi si Malyari na ihayag kung sino-sino ang mga ito o kung may opisyal na sangkot dahil hindi pa napapanahon, kabilang sa na-recover ang umano'y listahan ng flood control projects. Well, ang masasabi ko lang po, ang mga dokumentong ito definitely have bearing in our investigation. Ang gagawin po dito is we will cross-reference and counter-check with information we already received o testimonies given by witnesses who came forward para malaman po natin kung ang value nito is importante para po sa ating pag-decide kung makakasuhan ng kaso. Makakasuhan ang mga tao na ating inimbestigahan. Lahat ng nakuha, cash at dokumento ay nakalista sa inventory sheet at ibinigay sa abogado ng respondent. Ang search warrant at ang inventory sheet ay isusumiti sa korte para sa nararapat na disposisyon. Natapos ang pagpapatupad ng warrant pasado alas 12:30 ng Biyernes at tapos na rin ang post-operation report na isinumiti sa NBI Director at Operations Center. Bagamat hindi pa ibinubunyag ng NBI ang kabuang nilalaman ng mga dokumento, tiniyak ni Malyari na naglalabas lamang sila ng impormasyon kapag may clearance at hindi na makokompromiso ang takbo ng kanilang operasyon. The NBI would like to believe that the evidence we collected by virtue of the search warrants are actually very important. Kasi nagmamatch po ito sa ating mga earlier na nakita. Kaya lang nga po, ang sabi ko, hindi namin mai-release ngayon because we do not want to compromise whatever efforts and actions that we are undertaking right now. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News.